Good morning to everyone. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Sa umagang ito, nais ko lang pong bigyan ng clarification yung isang katanungan na nagsabi bakit daw po sa panahon natin ngayon pinapractice pa rin ang tithes or kasampung bahagi. Sa totoo lang, marami mga denominations sa ngayon na nagpa-practice ng tithes pa rin. At meron din mga denominations na hindi na sila nagpa-practice ng tithes. Hindi sila nagpa-practice ng ganun kasampung bahagi. Dahil sa magkakaibang mga spekulasyon o paniniwala o pagkakaunawa sa mga verses na nabasa natin. Ang sabi ng iba, ito ay time lang daw o panahon ng Old Testament. Tama po. Ang tithes po, ito po ay pinaktis po sa panahon ng Old Testament. Pero gusto ko lang pong linawin ang lahat ng ito. Totoo po bang wala na ang ikasampung bahagi? Hindi na ba dapat gawin ng mga churches sa ngayon ang ikasampung bahagi? Dahil sabi nga nila, hindi daw ito inutos ni Jesus Christ na letra por letra. Lilinawin lang po natin, babasahin po na natin ang aklat ng Malakay na kung saan dito po nakasulat ang utos ng Diyos sa mga Israelites. Malakay chapter 3 verse 10. Ganito po ang nakasulat. Ibigay ninyong buong buo ang inyong mga ikapo upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang mga durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Amen. So ito po ay Old Testament. Last book of Old Testament, which is Malakay chapter 3 verse 10. Ito po ay kasama po sa mga law. Kasama po ito sa law na kailangan itong 10% na kanilang mga kita, hindi lang sa kanilang sweldo, kundi maging sa mga harvest nila, sa mga ani, maging sa mga hayop. Kailangan ibigay yung 10% or tithes ng kanilang property at dadalhin nila ito sa kaba ng Panginoon para magamit ito sa gawain. At hindi lang iyon, magamit din ng mga Levites, dahil ang Levites ang namamahala sa templo ng Panginoon. Dahil nga wala silang kabahagi sa lupain no sa 12 tribes. Kaya ang Levites ngayon, ang kanilang kabubuhay ang manggagaling sa 12 tribes na kung saan inutos ng Diyos na magbigay sila ng kasampung bahagi, dadalhin nga sa kanyang tahanan para may magamit sa gawain Panginoon. Utos po yan ni Yahweh ng Diyos sa mga Israelites. Ngayon po, ang sabi, pagdating daw po sa New Testament, sa time ni Jesus Christ, hindi na daw po lantaran na sinabi ni Jesus Christ na magbigay kayo ng iyong ikasampung bahagi. Ayan. So, sabihin na natin na wala ngang letra por letra na sinabi si Jesus Christ na dapat magbigay kayo ng ikapo. Sabihin natin na walang letra por letra na sinabi si Jesus Christ. Pero po, kung pupuntahan po natin ang Luke chapter 18 verse 9, may parable po dito na binanggit si Jesus Christ. Yung parable ng yung parable ng Parisiyo at ang publikano.
dito sa Luke chapter 18 verse 9 hanggang 13. Babasahin ko lang. Ang sabi dito, sinabi rin niya ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at tumahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanik sa templo upang manalangin. Ang isa ay Parisiyo at ang isa naman ay publikano. Tumindig ang Parisiyo at pabulong na nananalangin ng ganito: O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo, pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga magdaraya, mga mangangalunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng 1 linggo. Nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinikita. Samantala ang publikano ay nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Ang passage po na ito, ang parable po na ito ni Jesus Christ, ito po ay tungkol sa mapagmataas na Parisiyo. So, hindi po natin dito pag-uusapan ang attitude o yung kung anong ugali mayroon ang Parisiyo at ang publikano. Kasi ang ating pag-usapan dito ngayon ay tungkol sa pagbibigay sa ikapo. Ngayon, habang nananalangin ng Parisiyo, nabanggit niya rito ngayon ang ikapo. Ulitin ko lang ha. Sabi dito, makalawa akong nag-aayuno sa loob ng 1 linggo. Nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinikita. Ito ang katanungan ko, mga kapatid. Ito ay time ito ni Jesus Christ. Di ba? Time ito ni Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ nga nagbigay ng parable na ito eh. Bakit binanggit ni Jesus Christ doon sa talinghaga niya ng Parisiyo at publikano ang ikapo kung hindi na pwedeng i-practice sa panahon niya? Di ba? Kung hindi na pinapractice sa panahon ni Jesus Christ. Natin ha? Tingnan natin, ano ang sabi ng Matthew chapter 5 verse 17? Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga yun. Anong binabanggit dito sa Matthew? Sabi ni Jesus Christ, hindi ako naparito upang para ipawalang bisa ang kautusan, kundi upang ganapin ang kautusan. Tanong ko lang, kanina, ang tithes or 10%, ito ba ay kasama sa law na inutos ng Diyos sa Old Testament? Yes. Kasama ito sa law na inutos ng Diyos sa mga Israelites. Pagdating ni Jesus Christ, sinabi, hindi ako napapunta rito para ipawalang bisa ang kautusan, kundi ito ay ganapin. Ibig sabihin, pumunta si Jesus Christ dito para i-fulfill yung law, yung kautusan. At ang kautusan nito, kasama dito ang tithes. Hindi litra por litra na si bilanggit ni Jesus Christ na mag-tithes kayo. Bakit? Kasi sa Old Testament pa lang, practice na ito. Practice na ito sa Old Testament pa lang. Wala pa si Jesus Christ. Hindi pa sinisilang si Jesus Christ sa Old Testament. Practice na ito ng mga Hudyo. Inutos na sa kanila ito. Hanggang sa panahon ni Jesus Christ, patuloy pa rin ang practice ng test na ito. Kaya nga, ang talinghaga ni Jesus Christ doon, nabanggit sa Parisiyo at ang publikano. Na ang Parisiyo na pagmataas ay binanggit niya rito na nagbibigay ako ng ikapo sa lahat kong kinikita. Ang sabi naman ng iba ay bakit ang sabi nga ng Bible dapat kahit magkano lang ang bigay kung ito ay galing sa puso. Tama yun. Tama po yun.
Papuntahan natin yung binabanggit na yan. Sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Puntahan natin. I-clarify lang po natin kasi minsan yung iba na misunderstood sila. Bakit daw ganito? Paliwanagan natin ang maayos, mga kapatid. Para hindi naman mag-confuse yung mga kapatiran natin. Ito, 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Ganito ang nakasulat. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Amen. Tama. Ito. Wala na bang tithes dito? Sabi na banggit dito sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Ang binabanggit po dito sa verse na ito, sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, ito po ay tungkol sa attitude mo ng pagbibigay. Kung yung pagbibigay mo ba sa Panginoon, ito ba ay bukal sa iyong kalooban? Ito ba ay maluwag sa iyong kalooban? Talaga bang galing sa puso ang iyong pagbibigay para sa gawain sa Panginoon? Ito po ang verse nito ang binabanggit. Tignan natin ha. Ang sabi dito, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang. Di napipilitan lamang. Kasi, ito nagbibigay ka nga ng ikapo, napipilitan ka man lamang. Diba? Ito nagbibigay ka nga ng ikapo, pero napipilitan ka lang. Hindi maluwag sa loob. Ang gusto dito, maluwag sa loob, sabi ni Pablo. Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Kung magbigay ka ng ika-10 bahagi para sa Panginoon, ibigay mo yan dahil hindi yan sa'yo. Sa Panginoon yan. Yan. At yung iba naman nagbibigay ng hindi naman ikapo, kung magkano lang, ngunit ito ay galing naman sa puso, kinalulugdan ng Diyos yun. Kinalulugdan pa rin ng Diyos yun. Dahil nga, ang gusto ng Diyos ay yung hindi napipilitan. Sabi dito, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Ang gusto ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Yung binukod mo na tithes ay kusang loob na binibigay mo sa Panginoon. Dahil andun yung pagmamahal mo sa Panginoon. Ito ang tanong mga kapatid. Mahal mo ba ang Panginoon? Kung mahal mo ang Panginoon, bakit hindi maluwag sa iyong kalooban ang pagbibigay? Kasi para sa akin, wala na tayong dapat diskusyonan dyan pagdating sa tithes. Although hindi nga binanggit Jesus Christ ng litra por litra, pero wala tayong dapat na pagdibatihan dyan pagdating sa giving, pagdating sa offering, pagdating sa tithes. Ikaw at ang Diyos lang ang nagkakaintindihan yan. Ikaw na nagbigay at ang Diyos. Yan lang, kayong dalawa lang. Ang isang mayroong conversation. Kayong dalawa lang. Lord, tanggapin po ang bigay ko dahil ito lang po ang kaya ko, nakayanan ko. Para sa iyo po ito, Panginoon. Nalulugo ng Diyos sa kusang loob na pagbibigay. Kung duda ka sa tithes mo, huwag ka mag-tithes. Kung napipilitan ka lang mag-tithes, hindi huwag ka mag-tithes. Kasi gusto nga ng Diyos, kusang loob ang pagbibigay. Kung ta-tithes ka, laki naman ang tithes ko. Halimbawa, negosyante ka. Nag-tithes ka ngayon. Ang tinithes mo ngayon, 50,000 or 100,000. Ang laki naman. Ang laki pala na tithes ko.
Bakit kinikisin mo kapatid? Pagpapala ka ng Diyos sa'yo yan eh. O, kung nagbigay ka ng tithes na 100,000, ibig sabihin, kumita ka ng 1 million, 900,000 sa'yo. Hindi ka ba masaya sa 900,000? Hindi ka ba saganang-sagana na yan sa 900,000 na sa'yo? Samantala, ang para sa Panginoon ay 100,000 lamang? Di ba? Kung nag-aalinlangan ka sa tithes para sa Panginoon, huwag ka mag-tithes. Kasi mga kapatid, ang sinasabi dito sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, sa last verse na binanggit natin, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Kusang pagkakaloob. Hindi napipilit. Kaya nga, huwag na tayong dapat na pag-argumentuhan ang pagdating sa ikapo. Kasi sa totoo lang, ang ikapo, pagsunod mo sa Diyos yan. Obedience mo yan. Commitment mo yan sa Panginoon. Tingnan natin ang Old Testament. Ba? Hindi sila pinagpapala pag hindi nila sinunod ang kautusan ng Panginoon. Diba? Hindi sila pinagpapala. Ano sabi ng Malakay? Subukin ninyo ako. Kung hindi ko bubuksan ang mga durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Sinalins tayo ng Panginoon. Kapag ibigay natin ang para sa Kanya, maniwala ka at manampalataya na ibabalik ng Diyos sa atin. Sabi niya, kung di bubuksan ko ang mga pintuan at durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Jesus Christ, God challenge us. Hinahamon tayo ng Diyos. At ang ikapo na yan, obedience yan. Kung mahal natin ang Panginoon, bakit hindi natin sundin ang kanyang inutos? Yan ang para sa akin mga kapatid. Kaya kung nagbibigay ka mga kapatid ng ikapo, kailangan galing sa puso ang pagbibigay mo ng ikapo. Kung hindi ka nagbibigay ng ikapo, offering lang, kailangan tiyakin mo na galing sa puso ang iyong pagbibigay. Tandaan mo kapatid, the more you give, the more you receive. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Hesus Kristo.